alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa East Avenue Medical Center kung saan naroon si Yeda Pascual. Yeda, kamusta dyan? Yes, Jose, Gerard, Jovi, advance Happy New Year. Happy New Year. Yes, at nandito pa rin tayo ngayon sa East Avenue Medical Center sa Quezon City at nakaantabay pa rin yung ating mga medical frontliners para sa pagdagsa ng mga pasyente dito ngayong bisperas nga ng bagong taon. So nasa aking likuran ay yung kanilang sterile area. So nakalatag na dyan yung mga equipments na gagamitin para nga sa pagdagsa ng mga pasyente mamaya. Inaasahan na after 12 midnight daw, darami yung pasyente hanggang bukas ng umaga. So far kasi ang naitala pa lang nila mula December 25 hanggang ngayon, December 31, ay 6 cases pa lang ng firework-related injury. So far ngayong araw, hindi pa yan nadaragdagan. Kaya, ayan, tuloy-tuloy pa rin yung kanila pag-monitor at sa aking lukuran, mapapansin naman ninyo na wala pa talaga mga pasyente dito. At maluwag pa yung ospital. Yeda, nitong mga nakalipas na, kahit nitong mga nakalipas na araw, wala pang naitatalang injured dyan sa East Avenue? Yes, kasi wala pa Ay, naman. galing. Kaya Galing. thankful, Ay, yes. mabuti yun. Dahil malaki daw ang difference. Kung ikukumpara mo kasi last year, 2024, same time, 12 cases. So ngayon, nangalahati, 6 na lamang na itala. Ay, alam nyo, baka alam to ni Yeda, syempre, hindi lang naman yung mga, mga napuputukan yung pupunta dyan. Inaantabayanan din sa mga ospital kapag New Year. Yung unang isisilang. Yung mga anak, no? Lalo na dyan sa East Avenue. Hindi ko alam kung, i-check na lang ni Yeda mamaya kung merong expected na parang baka naka-labor na dyan sa taas, pero isa yan sa mga inaabangan. Kasi aabangan dyan, anong pangalan? Enero. Enero. Si Jan, ganyan. Yeah. Kamusta naman yung mga dyan, Yeda, yung mga hospital staff, syempre, dyan sila mag-New Year, Yes, tama ka sanay naman dyan. na sila. Good white. So sabi nga ng pamunuan ng East Avenue Medical Center, mayroon silang 106 na doktor, 200 nurses, mahigit 400 na admin o hospital staff na nakaantabay ngayon dito. At yung mga doktor, 12 hours yung kanilang shifting, pero stay in sila dito sa ospital. So ganyan daw sila ka-ready para sa pagdami nga ng pasyente dito. At tulad nga ng nabanggit mo, Jovi, hindi lang kasi yung mga naputukan, yung kanilang ine-expect, meron dyan yung mga tinamaan, nagkaroon ng asthma, na stroke, nagkaroon ng heart problems, and then, ayun pa, yung mga road crash chest injury. O, yun na nga. Pabatiin mo na siya. Okay, sige, Yeda, batiin mo na ang pamilya mo ngayong New Year. Yes. Ayan, yes, binabati ko yung family ko, Pascual family, Cosas family, at Rosa family, Marcelo family sa Parañaque City. Jovi, ito din kasi yung first Yes. time na hindi ako makakapag- Oo nga. sa family niya sa medianoche. So, ayan, tira na lang nila ako ng handa. Tira niyo si Yeda. Nabinyagan ka na, Yeda. Oo, tira niyo si Yeda, ha? Okay, mga kapatid, thank you, Yeda Pascual. Salamat, Happy New Year, Happy New Yeda. Year. Okay, before tayo pumunta sa celebration, kasi baka meron pang nag-aatubiling dalhin sa mga ospital, dahil nahihiya o kaya ay baka nagpapanik sila. Kailangan yata ipaalala natin sa kanila yung instant na pwedeng gawin kahit sa bahay. Halimbawa kung may mangyaring naputukan na or whatever. Kapag sa bahagi po ng katawan, pag naputukan, hugasan po ng mabuti yung area ng naputukan, ha? Talagang running water. Huwag lagyan ng kahit anong gamot. Lalo na hayaan yung doktor gumawa niyan. Ha? Tapos pumunta agad sa emergency room. Wag na kayo mag-atubili kaysa putulin yan. Correct. O kaya tawag doon yung matetano ka pa. Oo, whatever. Ayan, so infection. punta na agad sa emergency room. Talaga pong ganun. Siyempre, para nakakahiyang pumunta doon. Winard na kayong lahat So, Napasugod pa kayo toothpaste doon. bawal din maglagay. Dati sinasabi nila gawin, pero parang... Parang hindi ngayon, naman dapat, no? Wag na, dalhin mo na lang sa ospital. So, linisin at pumunta na sa ER. Correct, Okay. correct. Dalhin nga agad sa emergency room. Kailangan mabigyan ng contra-tetanus kasi yan. Pag mata na tamaan, kanina merong incident, di ba? Huwag daw kukusutin. Oo naman, kahit na puwing gagawin yan, di ba? Takpan ng malinis sa tela at dalhin agad ang pasyente sa ospital. Pag nalunok, pwede ingested, ingested na paputok. Huwag daw piliting isuka yung paputok, alalayan at dalhin agad sa ospital. So yun ang pinaka-basic po, dalhin nyo agad sa ospital. Oo, pag hindi nyo alam yung gagawin. Although yung sinasabi nila pag watusi kasi, yun nga, pwede yung hilaw na itlog para to matrigger induce. yung pagsusuka. 'Di ba? Para mailabas yung poison sa katawan. Yung parang Pero yun, better pa logical rin. yun
I think yun, logical yun. Yung mga toothpaste, yung iba parang... Huwag yun. Wag Wag natin yun. masyadong sundan kung wala May namang- infect lang yung So, ano Baka nyo, sugat. ma-infect lang yun. Yan. Oo. Okay, so yan ang mga dapat yung gawin ha. Pero basic, dalhin nyo agad dapat sa ospital. Kita nyo naman, yung ibang mga ospital halos walang laman ngayon kasi marami nang natuto siguro. Oo, Sana nadala naman. na. Oo. Ganon. Pero remind na rin natin yung hotline. Para just in case na kailangan nyo pong humingi ng tulong, ang DOH hotline po ay 1555, ha? 1555. At ang National Emergency Hotline po natin ay 911. So kapag kailangan ng tulong dyan po kayo kumontak.